cat-like reflexes. Ngayong video, pag-uusapan natin ang isang kotse na sumikat noong early 2000s. Patok na patok nga ito sa mga pamilyang Pilipino dahil sa kanyang mga features. Ngayong 2026, marami parang nagbubuo ng ganitong sasakyan. Pero ang tanong, bakit nga ba sumikat yung kotse na to? Tara, history muna tayo. Ang Honda Jazz GD, tinuturing tong game changer pagdating sa Pilipinas. Nilabas to noong 2004 at binago nito ang tingin ng Pinoy sa mga hatchback. Dati kasi, kapag hatchback kotse mo, tingin ng iba mura, kulang sa space. Pero syempre, binago ng Honda Jazz ang mindset na yan. Ang GD ay ang chassis code para sa unang generation ng Honda Jazz. Sa Japan and sa US, kilala to sa tawag na Honda Fit. Pumasok nga to sa Philippine market noong July 2004 para tapatan ng Toyota Eco na syempre alam naman natin, naging Yaris kinalaunan. Nung una lumabas ang 1.3 IDSIO Intelligent Dual and Sequential Ignition na sikat sa pagiging sobrang tipid sa gas. Alam naman natin yan, tol. Pag Honda Jazz, nung GD, tipid sa gas yan, tol. Pero syempre naglabas yung Honda ng 1.5 na VTEC variant para sa mga driver na hinahanap yung power at speed. Pagdating naman sa transmission nito, ito yung nagpasikat ng CVT o tinatawag nilang Continuous Variable Transmission. Meron tong kasamang 7-speed mode tapos naka-paddle shifters pa. Isang technology na ginagamit ng mga sports car dati tapos isipin mo na sa Honda Jazz, tol. Ngayon kung ako tatanungin, bakit nga ba sumikat yung Honda Jazz? Syempre, pag titignan mo yun, maliit yan, tol Number 1 dyan, yung kanilang Magic Seats, tol. Ito yung killer feature ng Honda Jazz. Dahil yung fuel tank nito, nasa ilalim ng front seats Kaya naging sobrang luwag ng likod. Meron ngang 4 na features yung kanilang Magic Seats. Meron silang tinatawag na utility mode, yung flat yung likod. Tapos pwede mong kargahan ng mga malalaking appliances. Meron din naman yung tall mode, yung pwede mong itiklo pataas yung upuan sa gitna para magkasya yung matatangkad na gamit tulad ng mga halaman, electric fan, ref. Tapos, syempre, meron din sila ng long mode, tol. Ang dami nito, boy. Pwedeng ihiga yung front passenger seat para kumasya yung mahabang gamit tulad ng mga surfboard, kung ano-anong gamit sa construction. Tapos syempre, nandyan yung kanilang refresh mode. Yung pwede mo gawing kama yung loob ng interior mo. Kahit maliit tignan sa labas, parang magic na sobrang luwag talaga sa loob. Kasya ang 5 matatanda na hindi sumasakay yung mga tuhod niyan Ideal ito sa pamilyang Pinoy na mahilig syempre mag out of town. Ang Jazz GD naging poster child ng JDM tuning sa Pilipinas. Ang daming aftermarket parts na available nito Kahit stock na JD, lagyan mo lang ng spoon wheels o kaya lowering na springs, formado na agad yan, tol. Hanggang ngayon, head turner pa rin ang isang malinis na Honda Jazz. Nung tumataas ang presyo ng petrolyo, yung Honda Jazz GD ang naging sagot. Kasi 1.3 variant nito kayang mag-average ng 14 to 18 kilometers sa halo-halong driving conditions. Na syempre, napalaking tulong yan sa budget nating mga Pilipino. Kilala ang Honda Jazz sa pagiging matibay. Kahit second hand o third hand na ang Jazz GD ngayon, mabilis pa rin itong mabibenta at hindi masyadong bumabagsak ang presyo kumpara sa mga ibang hatchback ng mga panahon na yun. Alam naman natin kapag yung mga Honda Jazz GD daw may narinig akong balita na notorious daw talaga yung transmission nito. So syempre, naghanap tayo ng Honda Jazz GD owner na pwede niya may share sa atin kung kamusta ba yung naging experience niya sa kanyang transmission at syempre, pakita na rin natin yung pogi niyang sasakyan, tol. Let's go! Sobrang dami nagre-request sa inyo na maghanap tayo ng Honda Jazz na GD. Tol, ito na, nakakita na tayo, tol. Napaka-pogi! Boys, tingin mo, Honda Jazz na GD. Sabi nila, ito daw yung Jazz na matipid sa gasolina. So, i-confirm natin yan ngayon. Goods nga ba pang daily to? Ngayong 2026, okay pa ba mag-drive o mag-ari ng 20-year-old na kotse? Simulan natin yung vlog. Let's go! Okay, ito pala yung owner, papi. Pakilala ka naman sa vlog natin. Ako nga po pala si Da de la Peña. From Malolos, Bulacan. Bakit Jazz ang napili mong sasakyan, buuhin? Sabi ko kasi nung college ako, gusto ko yung parang ipis Ipis na hatchback, gano'n. Pero hindi ko akalain na Jazz yung makukuha ko. Nakuha ko to, galing to sa lolo ko kapatid ng lola ko. Nanonood ko yung lolo ko, kinausap ko. Pumayag siya na benta sa akin to, ganyan. Siyempre, presyong kamag-anak, gano'n at the same time. Kaso, kinamatayan niya, yung asawa niya, binigay pa rin sa atin yung auto. Gift to gift. Ang gusto kong kotse talaga kasi nun, Lancer, SIR, yan mga gusto natin ng Yung EG, EK, yan, lalo yan. Anong nagugustuhan mo sa Honda Jazz mo na to? Siyempre kasi 20 years old na to, medyo ano na yun no? Luma na. Ano kasi nito, napaka-reliable nung makina. Kahit ang tanda na, yung makina hindi siya siya basta-basta Napakatibay ng makina nito. Kung sisilipin natin dito sa Paps, tindig ng kotse, parang formado, no? Oh, boss. Ano to? May concept ka ba? Anong concept tawag Ang dito? concept nito, boss, modulo Type S. Tawag din sa kanya modulo Type WW, pero mas kilala siya modulo Type S. Sa Jazz GD, Madami. mas marami pa? Oo, boss.
Nandyan yung Mugen, yung modulo natin, napakadami din. Iba't ibang klase ng modulo. Ito, isa na to. Type S, may YY, may pang pre-MMC, meron din sa MMC, bukod pa. Pero ito yung pinaka-common na build ng Just GD talaga, yung Type S. Pero bihira kasi ang nakakabuo talaga ng Type S, boss. Dahil sa Rare din kasi yung mga parts niya, may mga parts kasi na modulo na wala dito sa Pilipinas eh. so ano ka, matapang ka, ganun. Medyo Pinaglalagay mo yung mga rare. Pero may mga, rare parts din. meron, boss, may mga rare tayo dyan. Pucha, Pero iisa-isahin syempre, natin yan, mas tol. matindi pa rin ang Mugen. Iba talaga Iba, boss, Mugen. iba. So ang mga pinalitan dito, mula sa stock papi, ano? Ang pinalitan natin, boss, dito, dati kasi ito walang fog lights eh. So bumili tayo ng bagong bumper niya with fog lights na rainbow fogs. Yun yung kasama niya. Ay, oo, maganda, no? Oo, boss. Hmm. Medyo maloko lang ako kasi pinag-iiba ko siya ng kulay. Yung rainbow niya kasi, dalawa kasi yung klase ng rainbow fogs, boss. Isang bluish tsaka isang yellowish. Okay. So makulit lang ako, isang yellowish tsaka isang blue yung nilagay ko. Ay, oo nga, no? Oo. Mas blue yung isa. Oo, boss. Para medyo iba lang tayo. Ito pala tanong, bakit Type S ang pinili mo? Mahirap na buo. Aksidente, boss, ang Type S ko. Gusto ko Okay. kasi talaga dapat, clean lang, ganyan. Para makatipid, no? Tipid lang, boss, talaga. Kotse lang, PhD. daily lang talaga, boss. Oh. PhD. Simula nung napunta ako sa TrueFit Crew, shoutout pala, TrueFit Crew. May mga tropa tayo na nag-guide sa atin, ganyan. Nalason na tayo in our way, ganyan. Naghanap ako noon kasi nasira yung bumper nito nung bumili ako. So, nag-iisip ako ng ano ba yung magandang grill nito eh. So, merong mga Mugen pala na ganyan. Naghahanap ako ng online. Nakita ko to, so poging-pogi ako sa grill nito. Ang ganda nga, parang siyang no? GE, no? Boss. Ano tawag? Pero Para siyang pogi. one-liner. Parang one-liner, eh, One-liner, boss. Pero ito yung mismong modulo niya na nasa catalog. Nga pala, boys, ang buo ni Bossing, catalog build to, na modulo. Ano, may ginaya ka bang magazine, gano'n? Nasa magazine actually, boss. Nasa magazine. boss. Pag nasa magazine, tol, mahal. Correct, boss. Okay, simulan natin sa harap, papi, no? Ano ba yung mga, kunwari, all stock yung kotse nila. Ano yung mga ilalagay nila dito kung gusto nila magmodulo? Unang-una, boss, ito yung grill. May pagkarere yung grill natin. Hindi siya yung normal grill na one-liner, no? Nasa taas talaga. So, parang Y kasi talaga yung itsura niya. At the same time, syempre, iba kasi to. Iba yung sukat ng emblem natin dun sa... Parang mas medyo malaki siya. mas malaki. Oo, boss. Tapos, syempre, sa chin natin, yun yung chin nung modulo Type S. Parang AFD, no? Correct, boss. Parang yun, pero 2 pieces sa FD, eh. Ito, diniretso. Opo. Ang ganda, tol. Papi, bihira ang naka-modulo na GT. Bihira, boss. Pucha, so ano ka? One of a kind. Pero ang ganda kasi, boys. Ako, sanay ako makakita ng ganitong sasakyan. Yun ang all-stock, ah. Pero pag nakakita ko ng ganito, tol, pucha, ang pogi. Boss. Tignan mo naman yan, boy, oh. Yung mugs, parang SIR, papi, no? Yes, boss. Actually, ang mugs nito, one of one. Modulo din. Nasa catalog din yan. Yung ganyang style, hindi mo Oo, pwede boss. dayain, gamitin mo sa SIR. Hindi, iba yung niya, iba talaga yung... Mas mataba, eh, Oo, boss. Mas mataba yung sa SIR eh. Uy, so? Oo. So, itong mga parts na to, papi, saan mo pinagbibili? Yung mga chin, Sa yung mga grill. sa mga tropa din natin na nakilala natin. Yan. Pwede malaman magkano yung presyo? Nung nakuha ko yung mugs na to, siguro above 60. 60,000? Boss. Puta. Kasi sipating nga sa kabila. Sige, boss. 60K yung mugs, tol. Pero yung, na-try mo na ipagdikit sa SR na mugs. Hindi pa, boss. Hindi pa. Pero lalagay natin, boys. Ito, ito yung tsura. Compare natin, pang. Kakamukha ba? Pero hindi, parang straight spokes kasi ito, eh. Tsaka nakasulat, boss, sa loob niya talaga yung modulo. Tsaka may center cap, eh. Correct, boss. Center cap. Headlight, palit na rin tayo niyan. Yung headlight kasi natin titanium. Yung mismong headlight natin titanium siya, hindi siya yung pangkaraniwan na, oo, boss. Yung makita mo, yung paligid niya, titanium siya. Yung stock kasi niyan, boss, and actually iba-iba kasi sila eh. May depende sa color nung body. Yung ano to, yung PHDM? Yes, boss. Anong nilabas sa kasa? Nung nilabas to, black yung niya, yung surface niya. Tapos naka-smoke kasi to na dati nung nakuha ko, naka-smoke yung lens niya. So pinalitan na lang din natin ng lens na clear. Iba talaga nabibigay tindig kapag malinis ang Oo, boss, headlight, talaga. di ba? Ganda, boys, oh. Shoutout kay Aircosha. Guys, kapag kunwari napapangita kayo sa kotse nyo,
nyo. Palitan nyo headlight, tol. Correct, boss. Cargay ka bigla. Ang laki ni plus 10 aura points Correct, eh. boss. Totoo. Napakaganda talaga. Iba yung headlights mo pag makinis talaga. Isipin mo, tol, kunwari box type, yung lumang box type. Kunwari makinis yung kotse, di ba? Pero madilaw yung ilaw, tol, parang ang luma eh. Totoo, boss. Headlight lang, tol. Malaking bagay ang headlight talaga. Sa gilid, boss, yan, nagpalit tayo ng side mirror na meron ng para sa ilaw niya. Graded siya, boss, na ito, yan yung JDM natin na side mirror sa may bumper kasi, boss. Meron tayong bumper pole. Oo, yung bumper pole natin may pagka-rear din siya. Dalawa kasi yung color natin, boss, ng bumper pole. Isang green tsaka isang blue. Kaso, papi, mali. Nasa driver side. Oo. JDM. Tayo sa JDM kasi talaga. Pakita natin, boys. Pakita natin. So, ito, aangat siya mag-isa. Ganun. Correct, boss. Meron siyang switch sa loob. Yung tip yung sinasabi mo. Boss. Tapos may green din. Yes, boss. Ang rear niya, yung blue. So may ganun pa, no? Oo, boss. Tapos depende din yan sa doon sa switch natin. Kasi ang normal switch natin is yung patayo. So kapag pahiga, tapos iba yung kasi niya, madalas nilalagay siya sa center console. Ako kasi nilagay ko sa gilid ko para madali ko siyang Para mapipindot. mapabot. Pero nagagamit mo yan. Nagagamit natin, boss, sa pag-park. Dagdag forma kasi. Dagdag yun, guys. pogi din. Pogi talaga pag may pole. Sa mga lumang sasakyan, pero feel ko sa modelo parang Hindi na nito. Kasi sanay na tayo talaga, boss, sa pag-parking. Bagay siya sa ganitong model ng Jazz. Side skirt, papi. Side skirt po natin, boss. Nung nakuha ko siya, ganyan na din. Nung tinignan ko siya sa catalog, sakto, naka-emblem na din kasi talaga siya ng modulo. Grabe tong guys, pucha. Taga Bulacan to si papi, pero puta parang grabe ka baba, tol. Coilovers? Yes, boss. Tayo. Cusco na coilovers tayo. Hindi wala kang balak iangat. Medyo sinasanay na natin, boss. Isipin mo dyan, tol, yung Jazz, maliit na nga siya, mababa na nga siya. Pucha, ni-lowered pa, tol. Sa likod, sa mo nakuha tong payong, paps. Oo, yan. Laki, tol. Yan yung isa sa pinaka-rear ko na spoiler. Tawag dito, Wisteria. Pucha, parang sombrero na ata, tol. Oo. Kasya tao. Kasha, literal, tol. Kasha. Oo. Boys, mas malapad pa sa isang Yung mga spoiler, tol, maliliit lang, no? Pero ito, laki. Ano to? GD specific to, papi? Yes, boss. Pang GD talaga siya. 3 lang ang meron dito sa Pilipinas. Tayo ang una. Side view check nga natin. Parang pogi nga talaga, Parang drag wing, no? Correct, boss. So, pwede ba ako mabigyan ng bakit ang laki? Yung Wisteria na to, din siya build din siya talaga sa GD natin. Ako kasi, since yung Type S kasi natin, ang sarap laruin ng mga spoiler. Pwede kang maglagay ng V-hatch, pwede kang maglagay ng stock lang. Pwede mo siyang laruin. So ako, mas gusto ko kasi kakaiba talaga yung makikita yung identity ko Laki, boys, So may may body kits gano'n ng Wisteria talaga? Yes, boss, meron. Okay, pero yung Mugen na wing, Pops, meron din? Meron, boss. Mahal? Mas mahal. Pero di ko alam kasi ito, nung nakuha natin talaga, may presyo din talaga. Kasi inalis niya na yung wiper, syempre, hindi na matatakpan na, hindi na mababasa Dito yung garnish natin, actually rare din to na pang modulo, one of one din. Kasi siya yung meron siyang chrome nito. Stock nito kasi wala talaga siyang chrome na ganyan. Oo. So nakachamba tayo, nakakuha tayo sa mga kakilala natin. Tapos yung emblem natin na Type S, bihira din to. Yan talaga yung magpapakilala talaga sa atin na Type S modulo yung gamit natin. Pero ang Jazz, papi, walang Type S talaga na model. Kits lang talaga siya. Actually, si modulo kasi siya yung tinatawag din natin na Honda Access. Ayan, yung rear chin natin na modulo din, pang Type S. Laki, boys, Opo. Tapos yung naglagay na rin ako ng garnish nito. Ito, Mugen to Ano yung garnish? Ito? Yes, boss, Mugen yan. Yung stock nito kasi, Paloob lang, gano'n? diretso lang to So, para magmukha siya kasing mataba na parang nakukulangan ako kasi pag yung diretso lang tapos nandito na yung surface nung natin. So ito flat na to, Pops, gano'n? Dapat, boss. Flat na yan. Maganda nga, Nilagyan natin ng Mugen tailgate garnish. Taillight, naka-Ichiko tayo na na clear taillight. Ayan, medyo rare din. Makalalaman mo na car guy din kapag naka-clear taillight Oo, tol. Iba talaga tindig pag taillight. Oo, boss. Naka-Kakimoto tayo na GT box na muffler. Silipin natin compared sa GE. Ay, malaki rin, boy. Oo, boss. Malaki din. Siya ang nagsimula ng Magic Seat, boss. Parang siguro pala parin mo lang ng onte, no? Pero ang laki, tol.
So dito, Pop, sa Jazz, may magic seats na din. Meron boss, naitutupi natin yan. Actually, nakakapagsakay ako ng mga pyesa, yung mga malalaking pyesa na to, gulong, mags, yan. Halos lahat ng pyesa yata nito, naisakay ko na dito sa loob. Pops, pasok tayo sa sa interior. Silipin natin ang mga pinaglalagay mo dito sa Okay. And boss, ano lang naman, simple lang naman. Naka-Optitron tayo na gauge. Makikita na rin natin dyan boss yung consumption ng natin, ng gasolina. Nag-upgrade lang ako nito para sa music lang natin. Nakachamba tayo ng rear na seat cover, modulo na pula. Yan. Tsaka kasama niya yung shift knob natin na na modulo. At the same time, yung natin, indoor natin na pinto. Yung modulo kasi, matte siya. Yung stock niya, glossy. Chrome talaga. Chrome boss talaga. Tsaka yung tip nito, itong handbrake natin yan, modulo yan. Pati yan, dahil lang doon sa mat. Oo, boss. Pinalitan yan? Dahil sa mat. Grabe. Oo. Pinalitan yung buong ito. Oo, boss. Para doon lang sa tip. Oo, boss. Puchan, tindi mo to eh. Hanggang detail to the max to. Pwede ba umupo, Papi? Oo, boss. Pwede. I-feel natin yung guys, yung Jazz na... Tsaka pala dito, boss, tayo. Naka-fit tayo na mattings na rin. Ay, ayan, okay. Kita yung... Air Pops. Parang hindi naman pala gaano lumaki dun sa sa GE. Parang halos same lang eh. Yung legroom niya, pa din talaga malawak pa rin yung legroom. Parang lumumang GD lang, gano'n eh, no? Hindi, ina-expect ko pag GD pala, parang maliit. Ay, ang ganda ng gauge, tol! Yan. Pag nakapasok kayo dito, guys, parang same. Nakasakay ka na sa GE, Pops? Oo, boss. Halos same, no? Same lang din. Malaki din yung legroom, komportable. Ganun din dito, komportable din. POV nyo kapag nagda-drive. Akala ko parang sisikip bigla, tol, hindi pala, no? Yan yung nakakagulat dito kasi compact yung sasakyan pero nakakagulat yung loob niya. Ito yung sinasabi mong pole. Oo, boss. Yan yung switch niya. Siya, rear din. Okay. Oo, yan isa siyang sa nagpapamahal. 7-speed mode? Pagka sinemi natin na siya, na automatic, so magko-convert tayo sa semi-manual, pwede natin laruin yan yung plus minus nung natin. Yung Yung gano'n? Yung para siyang paddle shift. Saan ito? Ito yung yung para siya, joystick pa naman siya dyan. Oo, so para PlayStation ka pa lang PlayStation. Ito yung shifter dati? Oo, boss. Oh, Pagkabila, kung gusto mo, kaliwa kanan o yun ang pwede mong gamitin. Tapos ang maganda sa GD, tol, ang daming lagayan, di ba? Correct, boss. Uy, so, pwede ka maglagay ng chessboard, tol. Ang laki. Hanggang dito. Kasi ang kalaban nito, Yaris di ba? Oo, correct. Siyempre, Yaris, Yung saan nilalagay yung mga Oo. Pero ito, Papi, wala talagang armrest. Napapalitan naman siya ng armrest. Ako kasi, mas prefer ko pa yung medyo maluwag kasi pagka nag-armrest ka, parang pakiramdam ko medyo sisikip pa. Pero siguro soon, makapaglagay tayo ng armrest. Fuel consumption, kanina ko pa gusto itanong, nakalimutan ko eh. Fuel consumption, based sa experience ko, Metro Manila. Kasi ito niluluwas ko din eh. Matipid talaga to. Yung full tank ko nito, from Malolos hanggang sabihin natin Las Piñas, Muntinlupa Tapos babalik ako ng Malolos. Quarter lang ang nababawas sa akin. Quarter? Baka wala pa eh. Oo, baka wala pa. Tansya mo yung mga 15? sa traffic? Sa traffic, boss. Kunwari siguro, traffic. Mga 10. Traffic Sa traffic yun? C5, ganyan, boss. Based din naman sa mga narinig ko po, boys. Ito daw talaga yung matipid. Tsaka yung GK, Papi, no? Correct, boss. Yung napunta pa sa akin, yung malakas sa gas. Papi, pwede natin makita yung engine boss, bay? Pwede. Hindi ko na-feel na na lumiit siya. Paglabas mo, yun pala yung kotse, no? Ang liit. Makita natin engine bay, Papi. Ito, simple lang. Putong ina mo. Guys, ang ganda. Simple ito, Papi. Oo, boss. Papi, ano yung mga pinaglalagay mo dito sa mo? Nag-upgrade lang tayo, boss, ng air intake. Yan, yung Group M. Medyo fresh pa. Galing Japan. Ito pala style ng no? Pero ganito talaga pag Group M. Papi, yung Group M ng GE parang maliit eh. Mas maliit. Oo, mas maliit boss. no? Ang GD, ito talaga siya. For GD talaga siya yung Group M natin na to. Kasi yung Hullman niya na to, saktong-sakto doon sa Hullman ito eh. Ay, oo nga, no? Oo, boss. Tsaka pala siyang yung EK, yung palaki, no? Ganda nito. Ano to, Papi? Ano to? Stock to? Ganyan? Stock lang yan, boss. Pinarepaint lang natin. Tinerno lang natin sa body color yung yung cover na yan. Naka-spoon tayo na engine oil. Spoon din tayo ng radiator cap.
Yung mga socks natin, spoon, strut bar, ayan, spoon din tayo. Tsaka ito, Cusco na battery tie. Pero ever since talaga, papi, maliliit ang Jazz, no? Oo, boss. Na engine bay, no? Pero kahit ang liit nitong Jazz na to, kaya siya yung K24. No. Actually, ayun, maluwag pa siya sa likod eh. Oo nga, luwag doon, no? Maluwag pa. Siniksik dito sa harapan, eh, no? Mas maluwag lang ang engine bay ng GD kumpara sa GE. GE compact eh. Oh, as in masigip talaga, eh. Oo. Ito pwede pa, oh. Ganda ng intake, Pops, no? Pagdating sa 20-year-old na kotse, kamusta naman yung maintenance mo dyan? Konti na lang yung maintenance natin. Kasi nung nakuha ko to, talagang sira yung ilalim, yung transmission natin sira din. So, ginamot natin yung transmission. Kasi yung transmission nito ng automatic, considered as parang ano siya, tawag dito yung Disposable? boss. So Wala totoo siyang yun? rebuilding kit. So ano, magpapalit ka ng buong trani, gano'n? Talagang tsatsagain mo, talagang kukumpunuhin mo talaga. Matyaga. So, Kailangan kunwari, Pops, may mga GD na bumigay na yung ano nila, yung sa'yo bumigay, gano'n. boss. I'm curious ako dyan, tol. Ano yung ginawa mo para... Transmission nito, pinalitan ko na. Nakapagpalit na ako ng isang transmission. Nga lang, yung nakuha ko kasi surplus kasi yun before eh. Nasira ulit? Nasira ulit eh. Sakit na ng ulo ko noon. Aksidente lang din ako nakakita ng mekaniko. Shoutout kay Kuya Ryan Kapili. Siya ang gumamot nito ng transmission ko na to. Wala na tong drag, wala na kahit anong ugoy. Napaka-smooth na ng shift niya. Before, Pops, bago masira yung trani, ano yung pakiramdam? Lagi nag-drag, boss. Ay, meaning ba kapag kunwari sliding clutch ka na, tapo na yung trani, gano'n? Gano'n? Yun ang sabi nila. Pero ako kasi nung nagpalit na ako ng isang trani, pinilit ko na lang talaga din kasi syempre gastos, di ba? So, naghanap na lang tayo ng way para magamot natin yung transmission natin. Kamusta? Malaki ba yung nilabas mo? Medyo malaki din. Pero matagal naman siguro yun, no? Matagal naman, boss. Oo. Hindi ba't yung surplus mo na nabili? Yun yung surplus ko talaga, tapon yun. Tapon na talaga. Oh, Oo, boss. gaano katagal yung surplus na yun? Galing pa dun sa lolo ko. Kasi nung bago ko makuha to sa lolo ko, sinasabi na niya sa akin to, yung transmission nito sira. Binili niya, nasira din. Bumili ulit ako ng bago pa, na nasira din. Pero maraming stories na ganyan, Papi, sa GD. Normal ba? Sa, Okay. sa automatic lang naman. Pero sa manual, wala namang issue. Kunwari, first car nila, ma-advise mo ba na yung GD? Kuhanin nila. Kunwari, estudyante, Siguro, gano'n. estudyante. Pwede pa naman gusto estudyante. Basta ano lang talaga, alagaan lang naman. Yun lang naman ang sikreto sa kotse talaga. Alagaan nyo lang. Ano ba yung mga dapat nilang bantayan? Mga bulok? Laging sira? Bulok, yan. Yung mga leak, yan. Yung actually ito, may bulutong na to eh. Nagkabulutong na to before, pinahilamusan lang natin. Yan, kaya bumalik sa dati. Actually, sakit din naman talaga na ng Honda ang bulutong. Ano yung mga common problems, Pap, ng mga Jazz? Para, kunwari, sa mga Common viewers natin, problems. alam nila. Common problem ng Jazz, yun nga, una-una, sa fuel consumption. Tapos yung leak ng langis, leak ng sa radiator. Yun mga common lang din naman din na ano. Pero kunwari, Pap, magre-reset ka. Kunwari, walang sentimental value yung kotse. Kunwari, hindi isa ito. GE o GD? GD. Bakit? Ito na kasi yung huling VTEC eh. Si GE kasi ay VTEC na siya. Ay, VTEC yun eh. Oo. Ito, siya ang huling lumabas na VTEC. Subukan natin, guys. Ikutin natin. Tsaka kung mabilis pa ang Jazz, malalaman natin, guys. Let's go! Okay, sound check. Babi, tunog mayaman, no? Ano yung mga gusto mong baguhin dito sa kotse mo? Preno. Yun na lang din kasi kulang ko. Pero kung papalitan, wala eh. Wala na boss, kontento talaga ako eh. Wala ka ng ano dito? Wala kang hinanait sa kotse mo, no? Oo boss, wala. Kasi talagang ang dami ng pinagdaanan namin nito eh. Ang makina nito, Papi, all stock. Yes boss. Maliksi rin, no? Sarap gamitin ito lalo sa NLEX. Maganda nga yung may pole, no? Pang ano din, tansyameter, ganun. Grabe yung rubbing mo sa likod, no? Oo. Nakakapagsakay ka dito? Isang tao na lang sa likod. Takip na lang ng tenga, ganun. Lakas ng music. Ano to, Paps? Daily car. Before daily ko to, pero ngayon weekend na lang siya. Nag-shift eh, no? Oo, nagsishift kasi. Naka Nag-shift boss siya. eh. Naka sports mode kasi. Ano yung pinakagusto mong
strengths ng sasakyan mo na to? Yung pagiging balanse kasi niya eh. Nung hindi pa ito mababa, well balanced to eh. Kahit magsakay ka na magsakay sa likod talagang kahit dalawa lang kayo, tapos apat sa likod, hindi siya gumigewang. Ay, ganun? Oo. Ano na yung mga naging project car mo? Ito yung unang-una natin, boss. Ano yung tingin mong papantay dito na lalaban na kotse? Pero feel ko yung Yaris, papi, mas maluwag yung trunk nito sa Yaris eh. Mas malaki. Ang layo eh. Mm-mm. Pero pogi din isang Yaris eh. Oo naman. Saka medyo mas malaki yung Yaris dito eh. Correct, boss. Papi, any shoutouts na gusto mo batiin to end our video? Shoutout natin yung syempre mismo JDMU, JDM Underground Philippines. Sunod yung True Fit Crew. Yan, shoutout po sa inyo mga boss, yung mga tumulong sa akin. Tito Mike Ramos, Nong Untalan, yan. Hindi ko na maisa-isa eh. Pero thank you po sa inyong lahat sa True Fit Crew. AEC, yan, mga tropa ko sa Malolos. Syempre yung wife ko, kasi yung wife ko yung tumutulong sa akin din, naghahanap din ng pyesa yun para sa akin. Ayun ang maganda, papi. No? Tuturo sa akin yun. Ito, mahal, meron nakita ng ganito ganyan. Gusto mo ba? Papi, again, salamat ha. Boss, thank you po. Napakaganda ng sasakyan mo. Thank you Actually guys, matagal ko nang gusto makapag-review ulit ng GD. Nakapag-review ko, papi, pero matagal na eh, no? Napanood ba yun? Actually, tropa yon si Rich. Si Rich? Oo, si Rich Suarez. Inisip ko rin to, papi, actually yung GD. Before ako mag-Honda Jazz, yung sa akin, si Gasol, inisip ko to na ganito. Kaso pag sakay ko, sabi ko parang ang tangkad ko masyado para sa kotse na to. Oo. So kaya ako nagsumunod na ano. Tsaka dahil sa sunroof lang talaga. Ang dami sinabi. No? Okay guys, dito na natatapos sa ating video. Ganda ng Jazz na to, tol. Guys, appreciate naman natin yung tindig ng mismong sasakyan. Uy, sabi ko sa inyo, headlight lang, tol. Pwede na. Malaki madadagdag ng headlight lang. Parang cute siya eh, no? Cute siya, pero pag napormahan, boss. puta na lowered. Nalagyan ng chin. Medyo bumabangis yung mabait niyang itsura. Oo. Di ba? 2007 model, guys. Wow. Napaka-pogi ng tindigan, tol, oh. Ganda, guys. Ikutin natin one last time. Tapos naka to, flavor po siya. Isipin tol, yung flavor. Nirarab lang ni papi. Isang malaking bagay talaga yung wing, no? Totoo, boss. Totoo, ang ganda talaga ng wing. Parang ano yung pag nagsombrero ka, yung may gano'n sa unahan. Minsan lang ako mapagiyan sa Jazz Boys. Puta, ito na yun. Ganda, oh. Bang. Let's go.